Guys, nandito po tayo para palitan natin ng itong yung pinaka LED bulb niya light. Guys, yung pinaka LED light niya. So, round light po ito. So, tara guys, paano natin gawin? Sa ngayon, hindi po ito ilaw. So, ayaw siya. So, nasira po yung pinaka LED niya. So, buksan po natin. So, yung mga ganitong klaseng ilaw guys, bali, ang gagawin lang dito ay iniikot lang po siya. Okay. Ikot lang po ng pakaliwa guys. So ganyan lang siya. Yan. Para matanggal na siya. Yan. Yun lang po kasimple ang pagtanggal niyan guys. So simple lang po gawin. Simple lang palitan po yan guys. So bali ito po yung papalitan natin guys. Ito pinaka niya, LED bulb niya guys. Yan po. Bali may nabibili po yan isang set. So kasama na yung pinaka yan guys, pinaka transformer niya. So meron na yan. So isasalpak na lang siya guys. Okay guys, ang gagawin lang dito ay kailangan meron ka lang precision tools guys. So precision tools po ang kailangan dito. So yan po. So ibig sabihin precision tools, ito po yung mga screwdriver na maliliit. Yan po. So ganun po yung pagtatanggal natin dito. Kasi hindi po kakasya guys ang malaking screwdriver. So kailangan precision guys. Sa mga hindi ganong ano sa electrical, so ang pinaka the best po dyan guys, kailangan lang po na i-cut off nyo yung supply at para hindi po kayo makuryente pag magagawa po kayo ng mga ganitong electrical works. So kailangan maniguro na lang po kayo sa mga hindi po gaano marunong sa electrical. So mas maganda po i-off nyo lang yung breaker para hindi kayo makuryente guys. Then at para ma-sure nyo din po guys na wala na talagang power na pumapasok dun sa mismong terminal na gagawin nyo. So gamitan nyo na lang po ng tester guys. So ito po yung tester. Yan. So yun po yung tester guys. So kung para sigurado na ma-check nyo kung may voltahe pang pumapasok guys na 220. So yun po. So yung mga ganitong klase po na gagawin, medyo delikado po siya. Kailangan talaga gat maaari electrician gagawa po niyan. Ngayon, ito po kung gusto niyo gawin, so maniguro lang kayo, i-shut off niyo yung mismong breaker. I-off niyo na lang doon at para siguradong wala pong kuryenteng dadaloy. So yun guys, bali ito yung tatanggalin lang natin dyan, wiring dito, tapos ito guys, yung mga tornilyo, ayan po yung kakalasin lang para mapalitan niyang LED na light na yan guys. So bali ito yung sinasabi ko guys, na yung terminal dito maliit po yan. So precision tools po ang gagamitin para humiwalay itong wire na to. Okay, then isa pa guys, so pag tinest po natin yan, ito yung pinaka live wire. So line 1, line 2, then ito yung test natin guys. Yan, yung dalawa na yan magkabilang dulo kasi yung gitna po ground lang po yan. So wala po yung supply. So ito yung gagamitin natin ng tester, yung magkabilang gilid dyan. Yan guys, ito yung kulay brown tsaka blue. Okay, so tetesterin po natin yan guys. Yung tester natin, lalagyan lang natin sa bolt guys. Bali AC. So yan po, so tetesterin po natin guys. Tsaka iwasan nyo po magkadikit yung dalawang linya na yan guys kung live ang tetesterin nyo. So yan guys, bali 00 po yung tester natin guys. So, kita nyo guys, so naka-easy po siya guys. Yan naka-easy. Okay, so ang pag-test po guys, so ito naka-live po ito ngayon. So sira po talaga yung ilaw natin, kaya wala siyang kuryente na wala siyang ilaw na lumalabas kasi sira po itong pinaka LED bulb natin. So yan po yung papalitan natin guys. Bali, tignan po natin yung voltahe guys kung kompleto. So check nyo lang dito sa terminal guys. Ingat kayo guys pag nag-check kayo lang ito kasi live po yan. So yan po guys, bali 200. Okay, so 244 guys. Yan.
Yan yung voltahe niya guys, 244 volts. So yan po guys. So ang gagawin po dito guys, i-off po natin yung supply para mawala po yung power. So yun guys, bali ang gagawin nyo rito guys, pagka-off natin ng supply, so check nyo ulit guys kung meron pa siyang supply na pumapasok. So ganun po siya, para secure lang na talagang wala nang voltaheng tumutuloy guys. So ito guys, point na lang, 0.2. Yan, 0.257. Ibig sabihin, wala na po siyang supply guys. Yan, point na lang siya. Okay. So yun guys, bali gagamitan din po natin ng Phillips screw dito guys para matanggal yan, yung tatlo na to. Yan. Yan. So yun po. Bali gagamitan din po natin Phillips screw pantanggal doon guys. So ganun po siya. Tapos meron din akong binili sa online guys. So ito po siya guys. Yan. Binili ko sa online. So ito yung bubuksan natin para ito yung pamalit natin doon guys na LED. So yun guys, bali 36 watts po yung binili natin. Pero hindi natin expect na ganito pala kaliit yung 36 watts nila. So iba po siya dun sa design nitong yung round light ko. Sa iba siya. Pero parehas lang wattage guys. So yung kasi hiwa-hiwala yung bumbilya kaya malaking round niya. Ito kasi masinsin pero parehas lang siya na 36 watts. Okay, so yung 36 watts niya guys, bali kasi siya, masinsin na yung pagkaka-LED niya guys. So yung kaya kinompress nila. So although gagawa natin ng remedyo na lang guys, remedy para may kabit doon guys. So yun guys, bali ang po guys, dito yung screw niya is flat screw guys na precision. So yun po. So yung sinasabi ko sa inyo guys, ito naman, wala na pong kuryente ito kasi in-off na natin yung supply. So, pwede nyo siyang hawakan. So, yun guys. Yan. Tanggal na po yung supply nito guys. Yan, ganyan lang po pagpalit yan guys. So, hugutin na lang yung kable. Yun po. Yan. Yan. Itong ginagalaw po natin yung guys na yan is terminal block. Yan. So yun po. So tanggal na siya. Okay. Then pagdating dito guys, ito yung pinaka niya. Philip. So Philip naman dito guys, Philip screw. So nangyari sa kanya guys, mas malaki itong papalitan natin kaysa dun sa dati. So yung guys, mangyayari po yung bali yung terminal block ay kukunin po natin. So ito po yung pinaka-terminal block niya at gagamitin po natin yan guys. So tatanggalin natin po dito sa housing. Total hindi naman na po magagamit tong housing na to. So kukunin po natin yung pinaka-terminal block niya guys. So hiwalay po natin niya siya yan dyan. At para magamit din natin. Ganun po ang gagawin natin guys. Guys, bali kukunin pa rin natin yung terminal block nito. Tatanggalin lang muna natin to dito guys. So ito naman, hindi na magsushort yung line 1, line 2 niyan kasi patay na siya guys. Naka-off na yan dun sa breaker. So yun guys, bali yung pagtanggal po rito ay so yan, ipitin nyo lang po yung mga clip na yan guys, tapos isikotin nyo itong pinaka
LED lights niya guys. So bubuksan lang po natin at alamin natin kung bakit siya nasira guys. Titignan natin kung sa inyo nasira niya na part. Bakit po siya napundi guys. Ang case po kasi sa mga ganitong LED guys, pag naputol na yung pinakaisang ilaw niya o kaya nasira, hindi na po gagana lahat yan guys. So yun po ang possible na pwedeng mangyari sa kanya. So yun guys, nakita na po natin sira. So ito siya guys. So shorted na po isang bumbilya guys. So naputol po siya. Kaya once na nasunog na po yung isang bulb na yan guys, damay po lahat yan. So ganun po ang nangyari sa kanya guys. Kasi gawa na nakaseries po yung bulb niyan. So yun po. Tapos DC volt po yung bulb. Ang nagko-control po yung pinaka-transformer niya guys. So yan po. So pag titignan nyo po, maliit talaga itong nabili natin. So yan po, hindi siya kasya guys. Yan. Ganyan po siya. Kaya kukunin lang natin yung pinaka-terminal block niya para magamit na lang natin dito guys. Yung guys, yung mga ganito naman guys, magnetic po siya. Kaya yung apat na po yan, magnetic po yan guys. So ang mangyayari po, didikit po yan dun sa pinaka-housing ng ilaw nyo, kaya madali lang siya install guys. So yun guys, ito yung pinaka terminal block nya. So kinuha po natin siya. Yan po yung gitna po ay ground yan. So wala po kasing terminal block yung nabili ko, hindi po siya nasamahan ng terminal block, kaya kukunin na natin yan. So usually naman yung iba naman kasi na pag bumili ka, sinasamahan nila terminal block. Siguro baka nawala lang yung terminal block guys, kaya yun, so kukunin lang yung terminal block nito. Bali 36 watts pala ito guys. So yun guys, bali kinabit na po natin yung pinaka terminal block niya dito sa ilaw guys. So yan. So dalawa po siya magkabilang gilid. Doon natin nilagay. Okay. So ikabit na po natin doon guys sa taas. So yun guys, bali kakabit na po natin guys. So ito yung isa. So yan. Simple lang po yan guys. So guys, sabi ko guys, magnetic po ito. So dinidikit lang na ganun yan. Yan. Nakadikit lang guys. Oh. Kakapit na yan. So ganun po lang siya. So itong ground wala naman ito eh. So lagyan na lang din natin para hindi bumitaw guys. Yan. So bali ito nabili natin guys, magnetic po ito. So pagtanggal nyo yung original na ano niya, dinidikit na lang siya. Kaya kahit maliit siya guys, hindi na kailangan yan. Yan, dikit nyo lang ganyan guys, kasi may magnet po yan. Yan na yan. Kumukontra lang yung magnet. Okay. Yan. So yan na po. So testingin po natin guys. So yan guys. So umilaw na siya. So yung nakikita nyo yan guys, na parang guhit-guhit, reflection po ng ilaw yan dun sa camera ko. So
lalayo ko lang yung camera ko. Yan po. So, nakita nyo, nawawala siya. Yan. So, reflection dun sa camera. Okay. Kaya nagkakaroon siya ng guhit-guhit. So, yun guys, nagawa na natin yung ilaw. So, umokay na siya. Patayin natin. Buksan natin ulit guys. Yan. So, okay na siya. Yan po. Ganyan lang po pagpalit guys ng ilaw. So, depende po sa inyo guys kung anong gusto nyong wattage. Depende po yan. So, same lang naman po yan. Kasi sa akin ang nakakabit po dyan is 36 watts. Yan guys. So, depende naman po sa inyo kung round or rectangular yan or square siya guys. Depende po yan. Halos parehas lang po ang pagkabit. So, ito po yung cover guys. Ibabalik na natin. So, meron naman pong groove lang yan na tatlo. So, itutusok lang po yun guys doon. So, ganyan lang po siya guys. Yan. Tapos, pihitin lang po ng pakanan guys. Para may balik yung cover. So, yun. Okay na. So, naikabit na natin guys. Madali lang pong magpalit ng ilaw na LED yan na round light. So, madali lang po siyang palitan at sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. At aware lang din po kayo pag nagpapalit po kayo ng ilaw kasi 220 po yan na AC volt. So, medyo delikado po. Kaya kailangan i-secure nyo muna yung power bago kayo i-off nyo muna yung power bago kayo magpalit. So, thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.